you can notice doon sa ating lecture, ang graph ng ating exponential distribution would be like this. Parang ganito. Ito yung ating x-axis, y-axis. Yan. Tapos, meron tayong curve dyan na parang ganito. Okay? Ayan. So, this curve ng ating exponential function is defined as y is equal to lambda e raised to negative lambda x. Again, kapag ka ang sinabi sa problem, okay, you have to plot the exponential graph. Okay. In order to plot the graph, okay, so kailangan mong i-substitute po yung value dito sa ating function. Excuse me. Next. So, for just in case probability naman yung ating gagamitin or hahanapin sa exponential, yung ating gagamitin po, tandaan ito, probability is equal to 1 minus e raised to negative x. Si lambda ay hindi natin hahanap sa isang given. Okay? Kaya ang formula ng lambda is equal to 1 over mu. Okay? 1 over mu. Kung ang given po sa problem ay mean, okay, ang gagamitin po natin formula po for mean ng ating exponential distribution. Wait lang ha. Mean. 1 over lambda. For median, yes, meron din pong median dito sa exponential. For median, ang ating median is equal to ln2 over lambda. And for the variance, ang formula po is 1 over lambda squared. Okay. So ito yung tatlo na kailangan nating tandaan pagka tayo magsosolve ng exponential. Yan yung mga equation na ma-encounter natin from time to time. Okay? So, exponential distribution, ito yung isang model wherein it depicts the time between events. Ano yung probability na mangyayari itong event na to within this time period or after ng period na ito. So, let us try an example for exponential distribution. Okay? So, ito yung ating example. On average, a certain computer has a lifetime of 10 years. If the life of the computer is exponentially distributed, first, plot the exponential distribution curve. Okay? So, for letter A, okay, alisin muna natin to. Okay? Yan. Simulan natin yan. Kasi letter A yung ating isosolve. We have to plot the exponential distribution curve. So, drawing tayo ng graph dito. Ang graph dito. Yan. Okay. So, nagbigay po doon ng mean na 10 years. Okay? Mean na 10 years. Okay? You have to take note, okay? You have to take note na itong part na ito, okay? Yun yung ating magiging lambda. Itong pinaka-peak point na to, ito yung ating magiging lambda. Now, dyan, class, ay ang bigay sa atin is 10 years. So, to get lambda, that is equal to 1 over mu, which is 10. And 1 over 10, this is equal to what? 0.1. So, itong part na ito is 0.1.
ito ay 0. Now, what will be the x? Okay? What will be the x value? Okay? Sabi dyan, okay, lifetime of 10 years. So, magkakaroon tayo ng mga interval dito. Okay? So, dito ay 10 years, 20 years, 30 years. Teka, lakihan natin yung graph para mas kita nyo. 10, 20, 30. Yan. Tapos dito papatak ang 40. Para kita nyo yung magiging point. Now, sabi ko sa inyo, class, ang formula to graph the function is equal to, ano nga yun? Y is equal to lambda times e raised to negative lambda x. So, meaning, okay, ano yung mga fixed variable dito? Ang fixed dito ay ano? Yung e at saka ano? Yung e at saka yung lambda. Okay? So, meaning, okay, at 0, ang lambda natin ay 0.1 times e raised to negative 0.1 and then ang 0 natin ay yung x at 0 eh. Next, at 10 years, it is 0.1 times e raised to negative 0.1 times 10. Kabigay ako ng sagot dito ha. At 20, ito ay 0.1 times e raised to negative 0.1 times 20. At 30, 0.1 times e raised to negative 0.1 times 30. Tingin po ka ng values nito ha. Okay. At 0, what would be the value? Anyone? At 0, ano pong value natin? Oh, kalingasan. 0.1 po, ma'am. Tama yon. Which is nagme-make sense kasi ito na yung 0 natin. Okay, so tama yung solve mo, 0.1. So at 10, meaning dito sa part na ito, ano yung value? Oh, anggulo. Ano po, 0.03678794441. For decimal lang, 0.0368. 6. Aba. Tama? Apa. Okay. So dito, ito daw plot type, ito daw graph na yan ay 0.0368. Ngayon dito sa ating y, nasaan si 0.0368? Sige, pagpalagay na hatiin natin yan din eh. Sa gitna. Ito ay 0.05. Tama. So, pagpapalagay, estimate lang, tantiometer, no? Dito papatak ang 0.03. Parang dito. Okay, tantiometer lang ha. Okay? So, dito, sa point na ito, ang 0.0368. At x is equal to 20, what would be the value? Oh, pangalan nito. Balmes. 0.135 po. Okay, 0.0135. No? So, parang papatak na dito yung 1, no? Kunyari lang, hindi makunyari, estimate lang. Okay, dito ang 0.01. O, di daw. At 30, anong value ng ating y? Lumag. Naka-scientific notation po. Opo, i-decimal mo po. Ano pong value? Remove mo yung scientific notation. Ano pa? 0.00497 po. Okay. Sorry, teka.
0.004 978 po. 978. So, meaning, siya ay parang 0.005. Kung i-graph natin yan sa Y, na pag parang dito na siya papatak sa bandang to. Di ni. No? Daan sa part na yan. At pagka sinolve mo po yung 40 at 40, tandaan nyo kasi, hindi yan didikit ng hindi yan mag-zero. But pa zero lang. Ano? Paliit ng paliit, padikit ng padikit doon sa ating x-axis. Now, igagraph mo yan ng maayos. Ipa-plot mo ng maayos. So, burahin lang natin to. Para makita nyo ng maayos yung graph. No, gets nyo naman kung paano siya kinuha. Okay? Pagka-pinlat natin yan, o i-trace natin yan, edi magiging ganito yung itsura. Ito yung ating curve. Okay? Sorry ha, pangit. Yan. Yan. Sorry. Okay? At 40, tandaan nyo, padikit yun ng padikit doon sa x-axis. So, ganyan po yung magiging itsura ng ating exponential graph. Ngayon, sa exam, ano yung gusto kong makita? Gusto ko makita, okay, itong mga point na pinagdilagay nyo dyan, okay, and you have to label it dito, okay, okay, ang ating y at 0 is equal to, okay, ano yung naging substitution lang dito? Di ba yun ay 0.1 times e raised to negative 0.1 times 0. Ganyan lang. Dito, at y is equal to 10, ito yung substitution nun. Dito, ganun din. At y is equal to 20, substitution nun. Dito, at y is equal to 30, substitution din nun. Para lang, kita ko na naintindihan nyo talaga yung graph, hindi lang kayo basta gumanyan. Okay? So, ito yung magiging sagot for letter A. This would be the plot ng ating exponential distribution curve. Maliwanag. Maliwanag? Okay. Next. Burahin natin. The probability that a computer has a life of less than 7 years. Okay? Again, probability that the computer has a life less than 7 years. If you can notice, class, okay, hindi natin yung ating gagamitin dito. Okay? As X. Okay? Ang gagamitin natin dito ay 7 years. Okay? Sabi dyan, sa problem for letter B, probability that the computer has a life less than 7 years. Kung matatandaan nyo, yung sinulat ko doon sa board, pag less than or equal to, okay, pag less than or equal to, ano nga yung magiging itsura ng ating function? Ano nga yung magiging itsura ng ating function? Ano yung gagamitin natin? Pagka less than or equal? Oh, Perez. Ma'am, yung Pakidikta na lang. 1 minus e raised to negative lambda x po. Okay. 1 minus e raised to negative lambda x. So, yan yung gagamitin natin formula. Ngayon, madali lang. No? Edi 1 minus e, ano yung ating lambda? Ano yung ating lambda? Anong value nito? Yung lambda natin, nasolve kanina. O, Andes. Negative 0.1 po. Okay, negative 0.1 times yung x. Ang x natin ay hindi na 10 dahil 7 na yan. Yun yung hinahanap sa problem. Okay, anong probability nito? O, Luigi. 0.5.
0.034 po, ma'am. Okay. 0.5034. Class, pagka ganitong exponential, hindi nyo na siya kailangang, kumbaga, i-plot yung values doon sa curve, yung mga z-table, hindi na. Dahil itong part na ito is equal talaga sa probability. Ito na yun. So meaning, at the probability na yung computer is tatagal, no, has a lifetime of less than 7 years, is 50.34%. Okay? This is equal to 50.34%. Now, si 7, nasan yun sa graph? Ito yun. Ito yung 5, 6, 7. Parang dito papatak, no? Dito si 7. So, meaning, pagka pinlat natin yan dito, itong shaded region na to, class, ang area daw nitong region na to, ay equal to 50.34%. Okay. Take note, okay, the area under exponential curve still, okay, that should be equal to 1. Okay? Lahat ng yan, equal pa rin sa 1. For letter C, ano yung hinahanap for letter C? Sabi sa letter C ay, okay, has a life of more than 10 years. Kung more than 10 years, probability na ang computer ay tatagal for more than 10 years o more than. What would be the formula to be used pagka ganito? Ismael. E raised to negative lambda x po. Ano po? E raised to negative lambda x po. Okay. E raised to negative lambda x. So, if E raised to negative lambda x, o the E raised to negative 0.1 times 10. Anong probability nito? Fajardo. 0.3679 po. 3679 or 36.79%. Okay? Sa graph natin, ito yon. Ibang kulay naman. Yan. Ito yon. Yan. More than 10. If more than 10, ang araw natin ay pasaan? Papaganto. More than Diba? So, meaning po, ang area po niyan, yan, hanggang dito, ang area po nito ay 36.79%. Ngayon, class, paano naman po kung ang ginamit kong formula dito is ito? Actually, class, pwede naman. Kaya ko lang ito ibinigay is para direct substitution kayo dyan. Okay? Ito kasi, class, ang kukunin mo dito sa part na ito is yung less than. Ito yon. So, meaning, pag ito yung ginamit mo, meaning, ang magiging itsura ng iyong function, ang computer mo is less than 10. So, kung i-graph natin yon, ito yon. Yung sagot na lalabas, ito yon. Pero hindi yan yung hinahanap mo. Sige, try nga natin kapag ito yung gagamitin natin. 1 minus e raised to negative 0.1 times 10. Ano nga lumabas dito? 0. Ano? Rojas. 0.6321. Okay, 6321. Okay? Pero less than yan. Yan yung less than 10. Okay? Ngayon, ang sabi sa problem, more than. So, sabi sa inyo, ang ating total area is equal to 1. So, kung 1 minus 0.6321, anong lalabas dito? 1 minus 0.6321. De Los Santos.
Okay. 0.3679%. Still makakapag-come up tayo with the same answer. Actually, medyo ano lang, madagdagan lang siguro yung solving mo ng 1 minute o 2 minutes. Okay? And it's up to you kung saan ka comfortable gamitin. Kung yung comfortable kang gamitin. Next. Ano ba today? Now, what is the probability that that a computer has a life of more than 7 years but less than 10 years? Ngayon, more than. Okay? Iba namang color. More than 7 years but less than 10 years. So, meaning, ito yon. Ano yung pagitan? Tama ga? Oh. So, kung ganyan yung mangyayari, ano yung gagawin natin? Kung mapapansin nyo ay, nakuha ga natin yun kanina. Okay, nakuha na ba natin yung ilang mga, ilang mga date? When ano yung probability? 0.5. At 10, that is equal to 0.6321. In order to get the area in between, meaning we have to what? So, to get the probability that x will lie between 7 and 10, okay, we have to subtract yung dalawa. The 0.6321 minus 0.5034. And ano po yung total? Perniasita. 0.1287 po. Okay, 1287, tama ga? Okay. 0.1287. So meaning, class, ang shaded region kong black is equal to 12.87%. At kapag ka pinag-plus-plus mo yung tatlong yan, ayan, are, at are, equal dapat po yan sa 1. Ano pa yung sunod? Okay. Hinahanap din ngayon sa atin class yung median and variance. Okay. So, ang median natin daw ay LNO, median, over lambda. Simply, direct sub. Yan ay LN2 divided by 1 over 10. This is equal to what? Ang gulo. LN2 over 0.1. Ano sagot? Ano nababas? 6.931471806 po. Okay, 6.9315. How about variance? Anyone? Have you solved the variance? The 1 over 10 squared. Okay. Andes, anong sagot dito? 100 po. Okay, 100. Take note, variance and mean, median, that is unitless. Unitless. Makukuha. Maliwanag tayo dito sa exponential. Okay? So, ganito lang class, yung dito lang halos iikot yung ating exponential. Yung kaibahan naman doon sa kahapon nating sinol, kung mapapansin nyo po doon. Okay? Kaya lang medyo naging complicated kasi may binigay na certain probability, nawawala ngayon dito sa ating graph. Sana yun? Nawawala ngayon dito, ito, missing, given ito, given ito, given ito, given ito. So, kailangan natin gumamit ng property ng ln e raised to x is equal to x. ln, are yung iyong probability, and ito yung iyong
exponent. Ito yung lambda x. Tandaan yan. Baka maulit. Sayang naman. Okay. Sino yung mga binura ko? Sino yung drawing ko? Teka, nawala yung mga pinag-drawing ko dito. Okay. So anyway, now move on tayo. Move on tayo doon sa other example. Para ano naman po natin ngayon si normal distribution. So for normal distribution, how do we solve normal distribution problems? Ito na lang. For normal distribution problems, okay, the first step dyan is to write the data. Kumbaga given. Ano ba yung given doon sa problem? Second, sketch a curve. Sketch a normal distribution curve. Third step, you convert x to z. Fourth one, sketch a standard normal distribution. 5, find the appropriate values at the table. Ano yung table na sinasabi ko? Yung naka-upload doon sa Google Classroom. Yun yun. Okay. So, try natin itong example na to. Ito. Ito to. Yan. Okay. So, your local pizza shop claims that their large pizza is at least 16 inches. Okay? Or it's free. Okay? Kung hindi daw 16 inches, free daw yun. Their pizza is normally distributed with a, okay, with a mean of 16.3 inches and a standard deviation of 0.2 inches. So, what's the probability of getting a free pizza? Now, what's the probability of getting lucky with pizza over 16.5 inches? Now, what's the probability of getting pizza between 15.95 and 16.63? Okay? So, sabi dito, probability of getting free pizza. How do you sketch or how do you write yung iyong function or probability function kung siya ay magiging free? Ano magiging ano natin dito? Kung siya ay free. Ano yung hinahanap natin? X is what? Less than, greater than or equal, less than or equal. Ano? Anong sign kaya dun sa apat na yun? Para siya'y maging free, ano yung sign na gagamitin natin? So, hindi siya masasagutan ng ayos kung hindi mo alam kung saang graph ka titingin, saang side ka ng graph titingin. Kasi crucial yun dahil may table tayong hahanapan. Sabi dyan, claims that their large pizza is at least 16 inches or it's free. Ibig sabihin, sige nga, Toledo. Ma'am, greater than or equal po. About others? Hardo. Same po. Ismat, Press. Less than or equal to po. Andes. Less than lang po. Okay. So less than lang po. Unang-una, bakit hindi pwede yung
yung greater than or equal. Sabi dyan, okay, at least 16 inches. Ang pinakamababa daw size ng kanilang large pizza ay 16 inches. Meaning, yung tataas ng 16 inches, o kumbaga, paldo ka na doon kasi napalaki yung bigay sa iyo. Pabor na sa iyo yun. Okay? Ngayon, kung bababa yan ng 16 inches, magiging libre na. Kasi ang claim nga nila ay 16 inches ang size ng kanilang pizza. Okay? So, meaning your x is less than 16. Dapat crucial yan. O kaya ako pinapaintindi sa inyo kung anong sign ang gagamitin. Okay. Sabi dyan, sketch a graph. Kasi ang given natin dito is nakalagay na. Ito, yan dalawang yan. Pag nag-sketch tayo ng normal distribution graph, parang ganito siya eh. Di ba ang normal distribution, ang shape niya ay bell shape. Bakit bell shape? Meaning, right side is equal to the left side. Ang probability nito, ang probability nito ay equal dito. Ito ay ito. Ito at ito. So meaning, ang kanilang mean ay nasaan nakalocate? Saan nakalocate ang mean? Kung yung mirror. So nakalocate ang mean kung mirror yan. Ang gulo. Sa gitna po, O, ma'am. sa gitna. Okay, meaning, itong part na ito ang iyong mu. So kung igagraph mo yan, dapat daw ito ay 16.3. Okay? Ang pinapahanap sa problem ay less than 16. So, pagpalagay na andito si 16. So, ito yung side na yon. Probability nitong shaded region na yan. Ilang percentage to? So, gagamit tayo ngayon for for normal distribution, z table or z value, x minus mu over sigma. Ang x mo dyan ngayon ay yung hinahanap dito. Okay, 16 minus 16.3 over 0.2. Okay, this is equal to what? De Rojas. Negative 1.5. Okay, negative 1.5. So, hahanapin mo ngayon, okay, probability that z is less than negative 1.5. Andito na tayo sa part na ito ha, convert x to z square ha. Ngayon, punta kayo doon sa table, sige, sa Google Classroom. Anong value yon? Roland. 0.0668 po. Okay, 0.0668 or 9? 66 ano? 668 po. Okay. So meaning the probability is 6.68%. Next, what's the probability of getting lucky with pizza over 16.5 inches? Now, ano yung sign natin? Less than, greater than, less than or equal, or greater than or equal? Ano yung sign natin for letter B? Other hands. Kung naiintindihan talaga. Other hands. Olirio. Ano kaya ang sign natin din eh? Doon sa 4. Ito hanap. Miss Lirio. Alaysa. Nandito ka ba? Miss Lirio. Siya. Nakakatulog na ata. Ayan, yun. Gising pala. Sige, ano kayang sign?
Sabi dyan, probability of getting lucky with pizza over 16.5. Anong sign natin? Hmm? Greater than po. Okay, greater than. Kasi over 16.5. So, x is greater than 16.5. So, ito ay 16.5 minus 16.3. Anong ating z-score? Oh, De Martin. 1 po. Okay. So, ngayon yon. So, punta kayo ulit ngayon sa table. Paulit-ulit. Isabela. Oh. Anong values table na rin? Okay, hanap. 0.8413 po. 841 ba? Tingnan nga natin sa table. At 1. Okay. 0.8413. Tingnan natin. Kung titignan natin yung sa graph, 16.5. Parang dito papatak yun. Yan, 16.5. Sabi ko sa inyo kahapon, ang lahat ng makukuha natin doon sa table ay probability that x is less than that z-score. Okay? So, meaning, yung nakuha ni Miss, pangalan ng kanina? Sino nga yung sumagot kanina? Ayan, Miss Isabella, na 0.8413, pagka in-sketch natin yan dito sa ating graph, yan. Ang ating shaded region, yung 8413 na yan, ano yan, left or right side? Left, no? Left side. Maniniwala ka ba 84% yan? Hindi, diga. So, ito yon. Ang sabi sa problem, lalagpas ng 16.5. So, meaning, hindi yan yung hinahanap mo. Ito. Okay? So, what would be the probability nitong side na ito? Anong gagawin mo? Para malaman mo yun. Oh. Tawag tayo. Miss Landitcho. Miss Daphne, anong gagawin natin para makuha natin yung side na ito? One minus 0.8413. So, wag mo lang siya i-minus. Kasi nga, ang area under the curve should be equal to 1. And this is equal to what? Equal po saan? 0. O, Karingal. 0.1587 po. Okay. So, meaning, the probability of this part is 15.87%. Last, sabi dyan, probability of getting pizza between 15.95 and 16.63 inches. Okay? Meaning, probability between 15.95, ito si X, and 16.63 inches.
less than, between eh. So, dyan, ilan ang ating kukuning Z score? Ilan ang kukuning Z score natin? Silva. Dalawa po. Okay, dalawa. Isa dito, isa dito. So, meaning, yan ay 15.95 minus 16.3 over 0.2. Anong value ng Z? Damaris. Negative 1.75 po. Okay, negative 1.75. Kapag ka 16.63 minus 16.3, anong value na rin? Francis. Mr. Katamin. Mr. Katamin. Anong value po na rin? Rinig na po ako. Pa? Rinig na po ako, ma'am. Opo. 1.65 po. Okay, 1.65. So, kung i-convert natin ito into probability distribution for Z score, ibig sabihin, ang X natin ay maglalay between negative 1.75, ang Z, to 1.65. Now, at negative 1.75, okay, ano yung probability natin at negative 1.75? Okay? Kasi parang ganito yung magiging graph natin eh. Okay? Ito yung 0. Okay? Ito yung 1.65. Ito yung negative 1.75. Ito yung pinapahanap na Z. Okay? At negative 1.75, teka, masiha? 0.0401 po. 0.0401. Now, what about 1.65? Altovar. 0.9585 po. 9585. Okay. Again, in order to get the area in between, what will we do? What will we do to get the area in between? Cruzat. Magsasubstitute po ng values sa yung integration po ang ginawa kahapon po. Ito po, no, bigay sa atin, no, given ito, di ba? At saka ito. Kukunin ko lang itong gitna. Anong gagawin natin? Anong gagawin po natin? Kasi ito daw ay 4.01%, di ba? 4.01%. Yung 95.85 ay ito. Ito yon, 95.85%. So, paano ko kukunin itong part lang na ito? Yan. Sorry. Gusto ko pong marinig kay Mr. Rosat. I-minus po yung isang side po. Ma-minus lang. No, kasi kung titignan natin, lapat yan, no? Lapat yung green at blue. Okay? What would be the final answer for this one? Mr. Rosat. Anong final answer natin? 0 point? $0.9184. 8.4 ba? Okay. Nakukuha ga po. Okay, nakukuha.
yung ating normal distribution. Okay. So kung nakukuha nyo, okay, isolve nyo rin. Okay, isolve nyo ito. Okay, pakisend ako sa GC ng inyong solution. Siyempre, kung nasaan kayo, nasaang GC kayo, edi yun ang inyong pagsesendan ng sagot. Ano? Sige, kung yun intindi talaga. Kasi, kaya itong dinidiscuss ko class, eh madaming ganito sa exam. No, ang continuous ay isang problem lang. Sige, sagutan are. Okay. The uptimer is a custom-made lightweight battery-operated activity monitor that records the amount of time an individual spends in the upright position. So in a study of children ages 8 to 15, 529 normally developing children who each wore the uptimer continuously for a 24-hour period that included a typical school day. So the researchers found out that the amount of time children spent in the upright position followed a normal distribution with a mean of 5.4 hours and a standard deviation of 1.3 hours. So assume that this finding applies to all 8 to 15 years of age. So ang hinahanap sa atin ay isa lang, probability that the child selected at random spends less than 3 hours in the upright position. Sige, solve. I'll be giving you, I think, 8 minutes. No? Solvable yan ng 8 minutes para gawin. Kailangan ko makita yung buong solution. Detailed solution to be exact. Sige, babalikan ko kayo ng 9:47. For this problem, I want you to also find the total number of students. For this problem, I want you also to find the total number of students. Di ba may nakuha kayong probability na P? Ilang student yon? Kunyari nakuha nyo yung 10%, ilang student yung 10%? Okay. Pakisama doon sa solution. Ikli lang yan, super ikli lang. Kaya yan ng 5 minutes.
O sige, ilan yon? Mr. Zander. Ilang students yan? Yung 3.22. Pakilagay, ilang student? Oo nga, ilagay nga, ilang students isama dun sa solution. Ilan? Minus 100. Sino kaya ang tatama sa mga batang are? Exist. Okay. Sige, let's solve. For students po. Let's solve. Mukhang lang mahaba yung problem, pero kung pinapahanap lang talaga dyan, pinapahanap lang sa atin dyan is probability na ang x natin ay less than 3. Okay? So, converting this one into z-score will give us what? 3 minus 5.4 over 1.3. Okay? Ang sagot po dito is negative 1.846. Pag niround off natin yan ay negative 1.85. Okay? Negative 1.85. So, using the z-table, ang value noon is 0.0322. Yun na yun. Yun na yung sagot. Okay? Ito na yun. Kung may supplementary questions dyan na ilang student aling 3.22%, ano kung sabi sa problem? Doon daw sa study, 8 to 15 years by Mr. Eldridge et al., 529 normally developing children daw yung gumamit ng up-timer. So, 0.0322 times 529, ilan to? Ilan to? Delgado. 17 students po. Okay. Actually, hindi nga siya exact 17. Siya ay 17.03 to be exact. Okay? Pero wala namang 0.032 student. Okay? So, meaning, 17 students. Yan. Kunyari, yan ay 17.85. Still, 17 students pa din. Ay, wala namang 0.85 na student na hanggang ulo. Hanggang ulo laang. Okay? So, kung yan ay 18.01, saka tayo mag-18. Tandaan yan. Okay, next. Okay. Isa pang example. Okay, ito naman. Pakiset naman ako ulit ng solution nyo na rin. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Sige, dapat masanay kayo mag-convert ng Z. Sige nga. Kung hindi nyo kompleto, still, ilagay lang yung anong nahanap. Kunyari, ang nasagutan mo lang ay are at are. Isama pa din. Gusto ko lang makita kung ano yung kinayang sagutan. Okay? Sige, 5 minutes.
Kasi ang hindi natin na-discuss kayo ay continuous. Continuous. So, sesend ako ng problems doon na may integration para kayo masanay. Sige, sagot, sagot. Plus 3 minutes. Diyan. Kasi malamig. Hindi. Ito na, wala ka quality. Masarap ang quality. Oo, malamig pa dito. Kailangan ba yan? Every ano lang? Wednesday, Thursday, Friday. So, Thursday ka naman. Wednesday. Yeah. Kapag siya, parang pwede na kasi Exam ka na? No. Midterm? Napa? next. Wala po. Okay. Tataman ko. Sick ako doon. Thursday na lang. Pero meron naman ako sa subject ko siya. Sige, tingnan natin. May nag-send na. Ang kinaya lang, pagutan ay yung 95, nasa na yan? 70 and 30, number 3. 95.44%. Sige, let's check. Check natin. Okay? Sige, kaya pa. Ng 1 minute. Okay. Sige. Tignan to. Okay, tignan itong table na yan. Attached here, class, is the okay, yung magiging sketch ng ating normal distribution. Okay, parang ganito po yun. Ang magmamatter na values dyan, i-highlight ko na lang, ay ito, mga nasa baba na yan. Actually, madali naman silang tandaan. Madali naman pong tandaan. Okay? So, ibig sabihin, at 68%, two values
Okay? Para malaman mo yung two values, ang gagamitin natin na formula ay ito at ito. Para malaman mo ilan yung tao na nandoon sa 68%. Okay, sinabi sa problem, 99.7% ay gumagamit ng ganito, ganyan. Ilang tao yon? So para malaman mo, we can use itong pagitan na yan at iyan. Okay? Para malaman natin yung scope ba. Okay, scope, kunyari ilan, kunyari ay 80 to 100. Doon, between 80 to 100, andun yung total population at 68%. Sige, sagutan natin itong number 2. Okay? Kasi class, ang magiging graph niyan ay ganito. Okay, again, that is bell shape. Ang pinakagitna mo dyan, ang iyong mu. So, meaning, your mu is what? 100. Applying ito at ito, ano yung katabi nito? 100 minus SD. 85. Aray ay 115. Aray ay 130. Aray ay 70. Aray ay 55. Okay? Ngayon, na-sketch na natin yung graph. 68% of people have an IQ between what two values? Eh, ano daw yung value? So, 68%, no, alam mo na ang 68% ay itong part na ito at ito. So, meaning, ang sagot sa number 2 is what? 85 and 115. Kukuha. Yun lang yung sagot doon. Next, percentage of people having an IQ between 70 and 130. Okay? 70 and 130. So, ang formula natin doon is mu minus positive 2 times sigma. Ito yon. Ito at ito. Nakaka-follow ito at ito. I-mirror lang. So, ang mu natin is 100 plus minus 2 times 15. Okay? Ilang percentage to? Ilan? Ilan po? 95. Okay? Yung sinolve ni Mr. Roland kanina, sinend niya sa GC, no? Yun yung exact value. Okay? Kumbaga, total. But if we are dealing katulad niyan, approximation only. Approximation. Okay? That is 95%. Nakukuha? Yan ang sagot sa letter number 3. Okay, now what about 100, ito, and 115? Sige, kahit hindi isolve, 100 to 115, ilang percentage to? Assumption. 34. Okay, 34%. What about people having an IQ greater than 145? Okay? Greater than 145. Dito papatak ito, no? No, si 145. Ano yung kanyang formula? Pagka greater than 145, ano yung naka-mirror dito? Mu times, mu plus ano? Oh, Perez. Mu plus 4 SD po. 4 ba? Sige, check. Di ba ito ay ano, 100? Ito ay 115. Ito ay 130. So, ang 145 ay ito. Mu plus 3 times sigma. Okay, so mu plus 3 times sigma, ilang percentage yun? Anong sagot? O Fajardo? 0.15 po.
Okay. So meaning the probability that your X is greater than 145 IQ is equal to 0.15%. Okay? Nakukuha po. Nagets kung paano ito ginagawa. Ayan. Okay? Basta kayo nakakita na dyan ng mga keywords na between what two values, nagbigay ako ng percentage, kunyari aray 95%, aray ang gamitin. Okay? Okay. Tapos, ayun, time na pala. May mga natitira pang problem. Actually, kasi ito yung 10 na hinanda ko. Parang practice ba? Para at least gamay na gamay nyo na. Wala kayong maidadahilan sa akin na hindi nyo naiintindihan itong normal at exponential dahil ganito ka-detailed yung ating discussion. Okay? So sa exam, talaga ina-expect ko na masasagutan nyo lahat ng problems in relating normal and exponential dahil diniscuss natin ng detail. Ngayon, ang hindi na lang natin napagtuunang pansin is yung continuous at saka discrete. But as you can notice nga kahapon, yung continuous ay, okay, yung discrete ay simply, no, probability times x, then variance, then SD, anong mahirap dun gawin? Okay? So magmamatter na lang yon kung gaano katama yung inilagay mong value sa table. Pag may mali kang value doon na kahit isa lang point, isala na hanggang dulo. Okay, ganun ka-crucial yon kahit madali. Sa continuous naman class, kadalasan is may function na ibinibigay. So meaning, i-integrate natin. Yes, class, makukuha natin yung answer for direct substitution sa calcu, kasi may integration naman sa calcu, but kung syempre dahil exam yun, kailangan makita ko yung buong solution. Okay? Nakuha po? Ayan. Sige. May tanong pa po ba? Isesend ko ang problem sa inyong sasagutan. Mamaya, after ng aking klaseng face-to-face. Ay. Malinaw, may naintindihan naman kahit kaunti. Sige. Kung wala nang tanong, I think that ends our